Hello guys, samahan nyo ulit ako sa adventure ko dito sa temple ni Kim Tae-Joon, Korean temple sa Bocaue, Bulacan. Ngayon ko lang narinig na may ganito palang temple, so let's go! Ikot tayo sa Korean temple. Bali, nag-ikot na ako kanina, mga 10 shots. 10 shots lang nagawa ko kasi apakainit ang alis ko. Tanghaling tapat umalis na ako, tanghaling tapat naman ako, biyahe ko tanghaling tapat din. Ihintayin ko sana mag alas 4:30. Alas 4, maghintay mga alas 4 kasi ang oras naman daw dito is 8 to 5. 8 ang umaga hanggang 5 ng gabi. So alas 4 tayo magsisimula. Medyo malamig na yun, okay na yung kulay nun. Pwede na yung kulay ng alas 4. May time limit sila hanggang alas 5 lang eh. Samahan nyo ulit ako sa bagong adventure dito sa Koreatown. Ngayong araw na to, gagawa tayo ng subject. Gagawa tayo ng, kunwari mag-ocular tayo. Tapos yung frame na gagawin natin, ipoproduce natin, ipapakita natin, is kailangan medyo, ang scene kasi ng storya is magko-confess na si boy sa girl. Tapos gusto rin siya ni girl, kaya lang hindi pwede. Hindi ko alam ba't di pwede, basta hindi raw pwede sabi. Pero magko-confess siya, tapos gusto rin ni girl, pero hindi pwede, o di pa tragic yun. Apaka-tragic. Nakakalungkot. Bali, ang hanapin natin dito is yung mga scene, yung mga maliit lang naman ito eh. Maliit lang yung temple. Korean temple. Maliit lang siya. So, ang hanapin natin is yung lugar na pwede silang mag-usap. Appealing na lugar para mag-usap yung dalawa. Kukuha na naman ng video. Pero syempre, kunwari lang. Chinek ko, dito. Chinek ko kanina dun sa Madre. Hanggang 5 yan daw. Tapos nagbubukas lang yung temple pag Sunday. Pag weekday, sarado siya. So, nakapadlock nga eh. Nakapadlock siya. So, hindi tayo papasok. Siguro sa labas na lang muna tayo. Kasi, pag may pumasok, pasok din tayo, syempre. Syempre! Gusto ko pa mag-ikot, kaya lang apakainit talaga, apakainit. Ba't kasi umalis ng alas 12? Ano ba yan? Umalis ako sa bahay alauna, ba't ko naisip yun? Mali. Apakainit mag-vlog. Pag linggo pala kasi bukas siya, pag weekdays hindi. So linggo kayo pumunta para makakuha nyo lahat. Kasi ewan ko, sana may pumasok para papasok din tayo. Pag pinagalitan, di sama-sama. I therefore conclude na mahirap gamitin ng reflector kapag mag-isa ka lang. Dapat meron ka talagang balik tinatansya ko lang eh. Pag kuminang yung reflector, ibig sabihin, gumagana na yun. So, nandito tayo ngayon sa Korean temple. Napakaganda ng lugar na to. Parang, para sa mga nag-meditate dyan, mga gusto mag-meditate. Ayan, bali ito, nakita ko yung corner niya, ginamit ko yung corner niya para meron tayong ano bang tawag doon?
ano bang tawag doon? Geometrical shape na 3, ganun. Basta may susundan yung mata nyo. May susundan yung mata natin. Bali, gumagamit ako ng reflector ngayon para i-bounce natin yung ilaw. Kaya lang, ang paggamit talaga ng reflector, alam mo, gumagamit, may assistant kang taga-reflect nito sa model mo. Kaya lang, wala naman tayong assistant sa atin. May nagpo-photoshoot din doon. Wala naman mag-assistant sa atin. Kaya, i-assist na lang natin yung sarili natin. Kasi, wala mag-assist sa atin. So, tayo na lang, di ba? Wala nang tao. O, wala nang pawala yung mga tao. Pero kung tutuusin nyo, ngayon ko lang nakita yung mga pagoda dyan, yung mga ganyang design. Ngayon ako nakita ng ganyan. May Korean temple pala sa Pilipinas. Alam ko, temple lang ng Chinese eh. Pero meron din palang Korean. Pero matagal na itong Korean temple na to. Bahagi ng natitirang original na istruktura ng Casa Hacienda de Lolomboy. Ito ay lagmusan ng mga tao papasok. Sa babay muna. Po-photoshoot nun tayo. Ang alamat ng Lasengo. Ang unang panahon, may isang taong mahilig uminom ng alak. Tapos pag nakakainom siya ng alak, nag-iingay na siya, pasuray-suray maglakad, nag-iingay, nagtatawag ng lamesa. Tapos, dahil ganun na yung ugali niya. Pero nung unang panahon, wala pang Lasengo na tawag wala pang Lasengo. Dahil nga, magulo yung ugali niya, nagwawala, nagtatawag ng lamesa pag nalasing. Inireklamo ngayon siya sa barangay. Sabi ng barangay, Ingo, pinuntahan siya sa bahay nila. Sabi ng barangay. Pinuntahan siya sa bahay nila. Sabi ng barangay, Ingo. Nabwisit na yung kapitbahay. Sabi, Lasi Ingo. Sabing ganun. Sabi, may yung mga barangay tanod natin, may mga pagkabungol din eh. Sabi, pre, anong sabi? Sabi nga, hindi ko rin narinig eh. Basta ang sabi, Lasingo. Yun ang sabi. Yung parang tawag sa mga taong pasuray-suray. Suminom na sa alak. Lasingo pala, Lasingo. At magmula nun, ang taong pasuray-suray maglakad pag nakainom ng alak ay tinatawag na Lasingo. At makalipas ang panahon, tinawag itong Lasengo. Conclude na maliit lang yung Koreatown pero sulit naman. Medyo maraming magandang. Ngayon lang kasi ako nakakita ng mga ganitong klaseng design pang Korean. Kasi alam ko ngayon lang yung Korean. Alam ko Chinese eh. May Korean na pala. Matagal na pala to. Tamo ngayon ko lang nalaman. Bakit kaya? Bisitahin nyo ang Korean Temple sa Bocaue, Bulacan. Lolomboy, Bocaue, Bulacan. Hanapin nyo muna yung city Bulacan City. Tapos yung town. Bocaue. Bulacan City. Mas malaki sa city, Otsu. Diba? Ang galing. Ang galing mo. Kagaya ng magagandang storya, ang lahat ng bagay ay may katapusan. Kaya, kahit gaano kaganda tong lugar na to, kailangan nating umuwi. Pero ayoko, tinatamad pa ako kasi ang ganda-ganda ng lugar. Isang ikot pa dito. Tapos, uuwi na talaga ako. Promise. Ang ko si Yuyu. Don't forget to like, share, and subscribe. Para ayos. Very good. Pag kukuha ng subject na ganito, dapat tumayo muna ka na yung yung kumpiyansadong tayo
Kasi may mga natutumba-tumba dyan eh. Maraming disgrasya dyan. Kaya make sure na nakatayo kayo, nakalapat ng maayos yung dalawang paa nyo, tapos nakadistribute yung bigat nyo, tsaka kayo kumuha. Kasi maraming dadadapa. Nakita ko dyan. Yan, yan. Yan. Pero ang gagawin ko is, lilitan ko yung aperture ko para medyo magdilim-dilim pa siya ng gusto ko lang. Eh kasi gusto ko eh.